Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. Panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan. Kaya kumapit ka dahil si Angeliana may binunyag po sa totoong ugali ni Vic at Joey. Joey umiyak, Vic nagmakaawa kay Anjo. So bakit kaya? Iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Si Angeliana ang buhay na patunay na minsan nakakatakot ng magkaroon ng mga kaibigan. Patunay na kahit 10 to 20 years kayong close ng kaibigan mo, dadating yung time na gagamitin niya yung mga sikreto or info mo. Ganitong klase ng kaibigan ang dapat ninyong iniiwasan. Tsaka sa unspoken moral code ng tao, maski maging mortal na magkaaway kayo, may mga dapat at hindi dapat nilalabas na mga sikreto na alam mo. Kaya minsan, mas magandang solo ka lang sa mga ginagawa mo. Mula kasi na magsalita si Angeliana laban kay Senate President Tito Soto, naging popular search sa social media ang kanyang pangalan. May mga interesado at inaabangan ang mga bagong revelasyon niya tungkol sa pagiging co-host ng Itbulaga sa loob ng 20 years. Hanggang ngayong Martes, November 11, 2025, nananatiling popular search sa social media ang pangalan po ni Angeliana versus Itbulaga. Ito ay dahil sa kanya mga eksklusibong revelasyon tungkol sa umano kina Jose, Manalo, Alan Kay, mga dating niyang kasamahan sa Itbulaga. Pinagpipiestahan at pinag-uusapan ang mga pagbubulgar ni Anjo sa ugali umano ni Jose at sa dating EB Babes dancer na kapwa raw nila nakarelasyon. Hindi rin nakaligtas sa pagbubulgar ni Anjo ang kwento umano tungkol kay Alan at sa dating PBA player at incumbent San Juan City Councilor James Shop. Dahil sa mga pagbubulgar na ito, tila tuluyan na pong sinunog ni Angeliana ang tulay niya sa mga dating kasamahan niya po sa Itbulaga. Nag-umpisa ang paglalantad ni Anjo sa mga kwento na hindi alam ng publiko dahil patuloy umano ang pagbanat ng mga inaakusahan niyang trolls ng noontime variety show na kanyang pinanggalingan. At ayon nga po kay Anjo, maglalabas siya ng mga kwento sa bawat banat laban sa kanya dahil hindi natupad ang ceasefire na napagkasunduan umano nila ni Vic at Maro Soto, mga nakababatang kapatid po ni Senator Tito Soto. At ayon pa kay Angeliana, hindi na daw publop ang kinwento niya tungkol kay Jose at Alan Kay. Samantalang si Alan Kay at Jose Manalo ay tikom ang bibig patungkol dito. Samantalang hindi naman po nakaligtas si Bossing Vic Soto at si Joey De Leon dahil maging si Angeliana may binunyag din tungkol sa kanila. Kung usapan lamang daw na utang na loob, mas may utang na loob daw dapat si Bossing Vic Soto sa kanya dahil itong si Bossing Vic Soto nakiusap daw po sa kanya na bigyan ng trabaho si Bal Soto dahil pambababae lang daw ang ginagawa nito sa TESDA. At yun nga, tinulungan daw niya po si Bossing Vic Soto na maging konsyal, si Bal Soto na kung saan ay nagagamit ng pamilya ni Bal Soto until now. Kaya yung nagsasabi daw po na walang utang na loob si Angeliana sa Itbulaga, mas dapat daw tumanaw ng utang na loob si Bossing Vic Soto dahil tinulungan niya daw po si Bossing at si Bal Soto nung araw. So para bang pinapalabas niya na kung utang na loob ang usapan, dapat mas may utang na loob si Bossing Vic Soto sa kanya dahil tumulong po siya. Dahil yung pag-host niya daw po sa Itbulaga noon ay pinagtatrabahuhan niya para siya ay magkapera at para sumweldo. Hindi daw po siya nang hihingi. Pagod niya daw yun kung bakit siya sumasahod sa naturang programa. At pakatapos nga po ng revelasyon kay Bossing Vic Soto, sinunod naman po niya ay si Boss Joey De Leon. Sabi ni Mr. Angeliana, napakabait daw po nitong si Boss Joey De Leon, nagtutulungan daw po sila nito. Parang give and take relationship yung meron sa kanila ni Boss Joey De Leon. Sa lahat daw po ng Dabarkads,
si Boss Joey De Leon yung pinakang nalalapitan niya, yun yung pinakang close niya, at yun po yung madalas niyang nakakausap. One time, lumapit daw sa kanya si Boss Joey De Leon. Humingi po ng tulong dito kay Mr. Angeliana dahil gusto na daw pong makasal ni Boss Joey De Leon dito po kay Ma'am Eileen. Kasi nga, di ba, hindi pwedeng ikasal si Boss Joey De Leon kasi kasal po siya sa unang asawa kay Daria. And since meron nga pong pinsan si Mr. Angeliana sa Vatican, Bishop ata, sumulat po siya dyan sa Vatican at na-request yung gustong mangyari nitong si Boss Joey De Leon. Then one time, dumating na daw po yung letter mula po sa Vatican, may pirma na po, may pirma na. Then hindi siya nagsalita, binigay at inabot niya na lamang daw yun kay Boss Joey De Leon. Hindi daw siya nagsalita, wala siyang sinabi at paka-open daw po ng sobre na yon mga kadaver cards, hindi na nagsalita si Boss Joey De Leon. Bagkos, niyakap daw siya at umiyak. Umiyak sa kanya si Boss Joey De Leon dahil finally ay maikakasal na daw po siya kay Ma'am Eileen. Nung time daw kasi na yon mga kadaver cards, ang daming hiningan po ng tulong ni Boss Joey De Leon para lamang po maanal dito po sa unang asawa niya na si Ma'am Daria. Kaya si Angeliana lang po pala ang makakagawa at makakatulong kay Boss Joey De Leon. Kaya nung time na yon, humagulhol daw, umiyak daw at niyakap siya ni Boss Joey. So yun po yung revelasyon ni Mr. Anjo Iliana kay Boss Joey De Leon. So nagdesisyon daw siya na i-reveal ito dahil panay ibang mga dabber cards, si Boss Joey daw at Bossing Vic Soto, hindi daw niya inilalabas. So ayan, nagkwento na siya at yan daw yung totoong ugali ni Boss Joey De Leon. Mabait daw yan and lagi niya daw po yan na nahihingan ng tulong at nalalapitan. Pero sa huli po ng video nitong si Mr. Anjo Iliana, sabi niya nakita niya daw po na tumatawa itong si Boss Joey De Leon. Sana hanggang tawa lang daw. Pero sa huli sinabi niya rin na okay lang yan. Basta hanggang tawa lang, naiintindihan naman daw po ni Mr. Anjo Iliana. So sa dalawang video po na inilabas ni Anjo Iliana patungkol po kay Boss Joey at kay Bossing Vic Soto, napakaklaro po ng gusto niyang sabihin dito na may mga utang na loob itong si Boss Joey, si Bossing Vic Soto sa kanya. Kung usapang utang na loob lang daw, mas dapat tumanaw ng utang na loob si Boss Joey at Bossing Vic dahil ibinalandra niya po mga kadaver cards yung mga nagawa niya sa buhay ng TBJ or ni Boss Joey at Bossing Vic Soto. So wala siyang masabi kay Bossing, kay Boss Joey kasi napakabait naman talagang tunay niyan mga kadaver cards. Ang sinabi niya lang yung utang na loob po. Wala naman siyang paninira na sinabi kundi ang usapan lang po dito ay yung utang na loob. So kayo mga kadaver cards, ano po ang masasabi ninyo dito sa bagong pasabog ni Anjo Iliana kay Boss Joey at kay Bossing Vic Soto? Please comment down below.